Sa katigasan ng ulo ko, dinisiplina ako ni Lord. Hi guys! Gusto ko lang i-share sa inyo how God, like, paano ako ginaid ni Lord. So, parang siyang testimony from struggle to testimony. So, while magbabad ko sa akong scientific na bright booster clay stick, so gusto lang ako i-share. Ay, mag-Tagalog ta kay natin mga viewers nga Tagalog. So guys, gusto kong i-share sa inyo about kay God, kung paano niya ako ginaid, paano niya ako dinisiplina, ganun. So first is, talaga, like, sa mga friends ko dito sa Facebook or sa followers ko, like, alam niyo yan na paiba-iba ako ng gadget before. I think 2025 yun. Ang dami, like cellphone, iPad, mga ganun. And iba-ibang model sa cellphone. And mga bags, so dami. Like, magkano na yun. And then, ang ano ko dati kasi is, ang motto ko, kung ano yung gusto ko, dapat makukuha ko talaga. Yun yung motto ko. And hindi ako nag-iisip na if kukunin ko to, ano ang consequences ko. Like, if matigas talaga yung ulo ko, ganun. If i-pursue ko talaga siya, may consequences ba? Or parang ganun. Wala akong wala akong iniisip na ganun. Ang gusto ko lang is masaya ako and pera ko yung ginamit ko. Wala akong inargabyadong tao, mga ganun. Yun yung nasa ko, mindset. So, as long as gusto ko to, pera ko to, wala akong inaapakang tao, go. Pero, ako pa rin pala ang magsasuffer in the future. Kasi, like, basta hindi ko na i-detalye sa inyo. Kasi mapapahaba tayo dito. Basta, yung akin lang talaga is, sa katigasan ng ulo ko, dinisiplina ako ni Lord. Life humbled me. Ganun. Kasi, kung hindi ako dinisiplina ni Lord nun, wala, patuloy pa rin yung mindset ko na ganun. At least ngayon, na-realize ko na mali pala yung ganun. Dapat pala bago ka bumili, bago ka magdesisyon, bago ka bumili sa buy one take one, 50% sale, isipin mo talaga yung mga consequences, 'di ba? Like, anong mangyayari pag bibilhin ko to, ganun. Or anong mangyayari pag nangungutang ako nito? Anong mangyayari sa future ko? Makakapagbayad ba ako? Mga ganun. So ako guys, hindi ko yun inisip. Basta ang gusto ko, okay, gusto ko yan, mangungutang ako niyan, or bibilhin ko yan, ganun. Kasi ang nasa mindset ko, pera ko to. So, wala kang pake, parang ganun. So, ang tigas ng ulo ko noon. And palagi ako sinasabihan ng asawa ko na, pag bibili ka, dapat isipin mo muna mga 3 months. Sabi ko, 3 months. Pag gusto ko nga gusto ko ng bagong iPhone, hindi ako nakakatulog ng maayos, nakakaisip. Gusto ko talaga ng bagong iPhone, ganun. So, sabi ko sa kanya, 3 months pa, ang tagal. Gusto ko na ngayon, like, ganun. So, hindi pala dapat ganun. So, ayun na nga. Dumating yung time na, ayun na nga, nagkagipitan na. Sabi ko, Lord, tulungan niyo ako. Paano ko to malalagpasan? Like, sabi ko, Lord, pagkatapos nito, hindi na ako uulit. Kasi alam ko na ngayon na may consequences pala sa mga mali kong decision before. So, naging happy now, suffer later ako, ganun. Yun yung nangyari sa akin. And, ayun na. Buti na lang, love pa rin ako ni Lord. Binigyan niya pa rin ako ng way, or kinaid niya pa rin ako kung ano ang gagawin ko. And meron akong supportive husband. So, meron akong friend na nakakaintindi sa akin, ganun. Ginamit talaga sila ni Lord as instrument para malagpasan ko yung problema ko. So, ayun. Nalagpasan ko siya, guys. Nahanapan ko siya ng paraan, and grabe talaga yung comfort na feel ko na, like, thank you Lord. Kasi, ang bait-bait mo sa akin kahit ang tigas ng ulo ko. Ganun. And gusto ko lang i-share sa inyo, guys, kasi if you accept Jesus Christ in your life, hindi naman siya perfect na, para siyang like, rough road. Pero, pag like, marami kang challenges, ganyan, hindi naman talaga yan nawawala yung challenges eh. Kasi,
kung wala tayong challenges sa life, hindi tayo magiging strong. So, if wala kang Jesus, if wala si Jesus sa life mo, hindi mo alam paano i-handle yung challenge, paano mag-respond sa challenge, ganun. Kaya, huwag mong sarilihin. Like, ako nun, 2 weeks before, I think 1 month na, like, I surrender talaga. Sabi ko, Lord, hindi ko na talaga to kaya. Like, i-surrender ko na sa'yo lahat-lahat, sabi ko. Kasi marami tayo dito nakakalimutan nating mag-surrender kasi ano tayo palaban. So, sinasarili natin, which is hindi dapat. Dapat surrender natin kay Lord and lahat. Sabi nga, 'di ba sa Bible na cast all your worries, ganun, 'di ba? So, para di ka ma-anxiety, ganyan. I-surrender mo kay Lord, ganyan. So, yun yung ginawa ko. And ayun, maraming ginamit si Lord as instrument na para malagpasan ko yung problem ko na yun. And thank God kasi dahil sa problema ko noon or dahil sa nangyari before, naging aral siya sa akin ba. And sabi ko nga, kaya pala minsan inaalaw ni Lord yung struggle or challenge natin sa buhay kasi para maka-learn tayo. Kasi nga pag hindi yun inalaw ni Lord, pag wala akong pag hindi niya ako binigyan, I mean, basta hindi ko pa siya kayang i-share. Basta ang gusto ko lang malaman ninyo na kung hindi yun ginawa ni Lord na may tatanggalin siya sa akin, ganun, hindi ako makaka-learn na dapat pag may gusto kang bilhin, dapat isipin mo muna, huwag padalos-dalos, huwag maging impulsive. So, yun lang guys, yun lang kasi. Magbanlaw na ako. Bye!